ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Isang lalaki sa Bulacan ang binantayan ng Animal Kingdom Foundation o AKF dahil si Kuya sangkot daw sa iligal na bentahan ng aso para katayin at gawing ulam. Yun yung tinitignan natin. Yung mga ebidensya tayo against sa kanila para mapala natin ang case. For sale daw ang mga aso sa halagang 200 to 300 pesos kada piraso. Oh no! Si Bantay gagawing asusena! Agad nakipag-ugnayan ng AKF sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG Bulacan para matigil na ang iligal na kalakaran. Apat sila na nagbibenta na maramihan talaga. Hindi lang dalawa, hindi lang ilan. Pag bumili ka kasi ng dalawa doon, kakampihan, dagdagan mo. Parang susulang ka pa. Isang entrapment operation ang ikinasa kasama ang resibo. We believe namin na violate sila ng law, particularly dun sa Animal Welfare Act natin. So, sa madaling salita, prohibited yung ginagawa nila na selling ng mismong aso o mismong meat. Masusi itong Pinlano, isang asset ang nagpanggap na bibili ng aso sa Target. Mabilis na tumulak ang grupo patungo sa Pandi, Bulacan. Oras na para katayin ang iligal na gawain. Susunod, ilang pang dog meat traders sa iba't ibang parte ng Luzon ang naamboy at sinunggaban ng mga operatiba. Kakagat kaya sila sa pain? Kakainin na din yung ipin. Yan yung gula. Hindi sila nadidiro. Saan hakantong ang gulong ito? Maibigay kaya sa mga nagre-reklamong security guards ang sahod na hinihingi nila? Agosto ngayong taon, naging matalas ang pang-amoy ng mga operatiba sa mga iligal na bentahan ng aso para gawing ulam o asusena. Mayroon sa Bulacan, Bataan, maging sa Batangas. Wow, north to south ha? Ayon sa nakalap na impormasyon ng AKF sa Bulacan, isang lalaki ang nagbebenta ng aso para karnihin. Sa Bataan, isang lalaki rin ang minanmanan ng AKF sa parehong modus. At sa Batangas, aba! Ang mga aso, itinitinda bilang ulam! Agad nakipag-ugnayan ng Animal Kingdom Foundation sa Criminal Investigation and Detection Group, Bulacan, para mahuli ang dog trader sa bayan ng Pandi. Ganito ang gawin mo, pare. Halimbawa, kung yung mga aso ay nandyan sa likod ng bahay niya, binago yung sinasabi mong area. Ilabas mo lang siya, kukunin na namin, and then ituro na lang niya yung area. Kung hindi niya ituro, sabi mo sa mga tropa mo doon, may mag-guide sa amin na ituturo lang yung kung asan yung mga aso, ano? Sige. Baba na kami, sir? Sa hudyat ng asset, positive! Kumagat ang suspect. Nahuli sa kanya ang 6 na aso na nakasilid sa mga sako. Agad sinakip ng AKF ang mga aso. Kinilala ang suspect na si Felix Ramos, 47 years old. Sa tabi niya, natagpuan ang 6 na aso na halos hindi na makahinga dahil sa higpit ng pagkakatali ng mga sako. Agad ni-rescue ng AKF ang mga aso. Meron po tayong nasakip ng 6 na aso na mga aspin po ito at ito po ay mga patay. Depensa ni Felix, nadatnan lamang daw niya ang mga nakasakong aso sa labas ng kanyang bahay. Inang po, hindi ko kasi nga po, kukuha siya ng aso. Ngayon, pagdating ko nga po doon, nakita ko na lang yung mga aso doon, sinabi ko sa tao, bakit nandyan yung aso? Sabi niya, kukunin lang namin yung motor. Ayon pa kay Felix, hindi niya alam kung sino ang nag-iwan ng aso sa tapat ng kanyang bahay. Pexman, kagating ka ba ni Bantay? Wala akong alam sa aso na yun, bakit ako ang dahil bahay ko yun. Hindi niyo po kilala yung Hindi ko kilala yung mga aso na yun. Dadalhin po natin sila sa ating rehabilitation center kung saan po nakalocate po ito sa Kapas, Tarlac. Doon po natin ibibigyan po ng proper care po at vet care po para sa kanila.
Sa Balanga, Bataan, isang entrapment operation day nang isinagawa ng CIDG Bataan para mahuli ang isa pang sangkot umano sa bentahan ng aso. Tumulak ang CIDG Bataan at AKF sa Barangay Lamao sa hudyat ng asset. Agad iniligtas ng AKF at CIDG ang mga kaawa-awang aso na nasa loob ng isang kulungan. Ang isang aso may busal pang alambre sa bibig. Pitong aso ang nailigtas mula sa suspect na si Antonio Demanya. Ngayon, ikaw ay naka-violate ng violation of 10361 Animal Welfare Act, no? Meron po tayong batas na nagpoprotekta sa ating mga alagang hayop against sa mga sa cruelty or illegal na pagbebenta or kung ano man po yung mga labag dun sa sinasabi dun sa batas. Nananawagan po ako na huwag nyo nang balagin or itigil nyo na po. Samantala, sa Bawan, Batangas, si Bantay ginawang ulam daw. Isang stall ang sinalakay ng mga operatiba kasama ang AKF. Ang mga ibinebenta raw kasi sa stall, lutong aso. Ilang plastic po yung naluto nyo ngayon? Iba't ibang putahe rin ang nadat na ng mga otoridad. Siyempre, ititinda na yan nila ng luto. Naka-styrofoam yan or naka-plastic-plastic. Usually, no, may kakatabing tindahan yan, doon na nila ibibenta. Naka-styrofoam po yan. Nakuha rin mula sa mga tindero ang dalawang ulo ng aso. Naku po! Ang tapang na sikmura nyo! Attorney, sa pag-aaral ng Animal Kingdom Foundation, meron naman hong baboy, baka, isda, manok. Bakit ito aso? Kasi mas mura ito. Mas available or easily available. Kinasuhan ng paglabag sa Animal Welfare Act ang mga nahuling nagbebenta ng aso at karne ng aso. Samantala, dinala sa shelter sa Kapas Tarlac ang mga nasagip na aso. Paulit-ulit na paalala ng mga otoridad, bawal ang pagbebenta para nakita at pagkatay at pagkain ng aso. Dahil kung hindi, matitikman ninyo ang pangil ng batas. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.